AY1401AY. Ang taong nakatayo sa harap nila. Hindi talaga siya tao. Gaano kabaliw ang lakas. Habang ang ama at anak na lalaki mula sa pamilyang Xanthes ay nagtutuon, naalala nila kung paano nila naisip na si Ivan ay nagtataglay ng natatanging mga kakayahan na magpapahintulot sa kanya na magpatay kahit kanino man. Ngayon, gayunpaman, ang lahat ng kabataan ay isang bukol ng laman. At ang kinakailangan lamang upang wakasan ni Gerald ang kanyang buhay ay isang solong suntok. Bilang isang napakakaranasan at makinis na tao, alam ni Wesen na siya, ang kanyang anak, at marahil kahit ang kanyang buong pamilya ay tapos na kung hindi siya kumilos ng mabilis. Sa pag-iisip na iyon, agad siyang lumuhad bago nagmakaawa, "Boss. Mangyaring iligtas ang aming buhay." Sloan, magmadali at lumuhad. Lumuhad sa harap ng boss at magsimulang humingi din ng kapatawaran. Panipi, kasunod nito, hinawakan ni Wilson ang braso ng kanyang anak hanggang lumuhad siya sa tabi niya. Si Swan mismo ay hindi tungkol sa hindi sumasang-ayon sa mga aksyon ng kanyang ama. Kapwa sila may kamalayan na wala sila sa anumang posisyon na kahit na maglakas loob na lalong masaktan ang grupong ito ng mga tao. "Napakahusay," sabi ni Gerald na may mahinang ngiti. Nang marinig iyon, si Wesen, na mayroon ng mukha na puno ng luha at nguso agad na sumagot, salamat sa iyong pagliligtas sa aming buhay, boss." "Oh, hindi ko sinabi na tipid ako sa iyong buhay. Inaasahan kong napagtanto mo na habang binigyan kita ng maraming mga pagkakataon na magsisi, alinman sa inyong hindi kumuha ng anuman sa kanila. Para malaman mo, minsang sumumpa ako na papatayin ko muna ang sinumang magtangkang patayin ako. Naturally, kailangan ko ring patayin ang kanilang buong pamilya. Sa pag-iisip na iyon, hindi ko malalabag ang aking panunumpa, lalo na hindi para sa inyong dalawa." Ganting sagot ni Gerald. Panipi tuldok. Ano? Nauutol na sabi ni Wesen, ngayon ay pawis na pawis habang mahina siyang nakaupo sa lupa. Kudlit tuldok. Kung dati ko lang alam kung gaano kakapangyarihan ang mabangis na demonyong ito, hindi ko na sana panang-ahas na masaktan siya sa una. Kasunod nito, nagpatuloy ng simple ang mga bagay. Pagkatapos ng lahat, natural na walang problema para kay Gerald na harapin ang mga maliliit na fries. Habang nagsimulang magtungo ang pangkat patungo sa sinaunang libingan, naalala ni Gerald kung paano niya tinatakan ang libingan sa isang pormasayon matapos malaman kung saan itinago si Limes. Natapos niyang iwanan ito noon dahil marami pa ang hindi niya pa nalalaman sa oras na iyon. Gayunpaman, ngayon, marami sa kanyang mga nakaraang katanungan ang nalutas na. Ano pa, marami pa siyang nalalaman tungkol sa Sun League, at naramdaman niya na mas malapit na siya sa wakas na siksikan ng mga sikreto ng grupo. Gayunpaman, ayon kay Zyla, ang Makyusayon ay dapat na nagsiwalat ng maraming impormasyon kung hindi nasira ang kanyang Deller Foundation. Kahit na, nagsiwalat pa rin ito ng sapat para kay Gerald at sa natitira upang masaksihan ang ilang mga insidente sa maraming pangunahing lokasyon tulad ng sinaunang libingan at ang Crawford Manor. Nag-aalala na may mangyari sa mga lugar na iyon sa lalong madaling panahon, ang grupo ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagtungo sa sinaunang libingan. Nang makita ang yungib na patungo sa libingan, ipinaliwanag ni Gerald, "Alam mo, maswerte na pinilit ako ni Christopher na pumasok sa ilalim ng lupa palasyo noong hinabol niya pa ako. Kung hindi, hindi ko talaga makita Limes. Anuman, siniguro kong tatatak ang lugar bago umalis." Panipi. Gayunpaman, habang papalapit na sila, naramdaman ni Gerald na kumaibot ang mga eyelids nito. Malinaw na naalala niya ang pagsilang sa bibig ng yungib ng isang malaking bato. Gayunpaman, tila may isang durog na bato ang piraso ng bato. Bukas na ngayon ang pasukan ng yungib sa mga tagalabas at tipak ng bato na kalat sa buong lugar. Naramdaman ni Gerald na tumalon ang kanyang puso habang sinabi niya, "May mali." Pagmamasid habang papasok si Gerald sa kuweba, hindi mapigilan ni Peter at Zyla na lumingon upang magkatinginan. Sa partikular, si Zyla ay nagpapakita ng isang cocktail ng emosyon sa kanyang mukha habang tinangkal niyang i-proseso ang lahat ng nangyayari. Mabilis na inalog ang mga saloobin, pagkatapos ay tumalon siya hanggang sa kalaunan ay nakatayo sa tabi ni Gerald. Mismong si Gerald ay napilitan ng saglit sa gulat. Sa nakikita niya, hindi lamang ang buong yungib ay lumago ng mas magulo kaysa dati, ngunit ang anaconda, na nanirahan dito ng halos libu-libong taon,
ay patay na rin. Sa isang malinis na pagbutas sa ulo ng ahas, maliwanag na ito ay pinatay ng may isang galaw lamang. Kahit na, ang pinakamalaking pagkabigla ay ang katotohanan na ang walang hanggang kabaong ay nawala. Panipi tuldok. L. Limeys, may kumuha ng Limeys. Kabanata 1402, sa kabila ng kanyang mataas na katayuan, pinanood ni Gerald ang pamumula ng kanyang mga mata at pagluha. Sino ang maaaring sisihin sa kanya? Pagkatapos ng lahat, siya ay naghihintay para sa sandaling ito sa loob ng libu-libong taon. Upang sa wakas ay muling makapagsama kay Limeys. Upang isipin na kahit na dumaan sa napakaraming twists at turn, hindi pa rin makita ni Zyla kahit ang kanyang bangkay. Sino ang responsable para sa gayong kalupitan? Mula sa sinabi sa akin ni Zyla, ang pag-iisip ni Limeys tungkol sa kaluluwa ay tumigil na sa pag-iral mga 20 taon na ang nakalilipas. Ito ay simpleng bagay na hindi maiiwasan na dumating sa aking kapanganakan. Anuman, habang ang kanyang bangkay ay minsan na nakalatag dito, kahit na nawalan na ito. Mahigpit na siniksik ang kanyang mga kamao, sinabi ni Gerald. Isinasantabi ang katotohanang ang lugar na ito ay lubos na nag-iisa. Tinatakan ko rin ang lugar na ito gamit ang isang porma sayon sa pendant ng dugo ng Jade ng Dragon. Sino ang may sapat na kakayahan upang magawa ang lahat ng ito? Panipi tuldok. Sa nakikita ko habang nasa labas pa kami, ang iyong porma sayon ay hindi man wasak na nasira. Sa katunayan, nalutas ito, at madali din, mula sa itsura nito. Ang taong nakabasag ay tila pamilyar sa topography din dito. Hindi rin sila nagkulang sa lakas matalino dahil nagawa nilang patayin ang higanteng anaconda na ito. Ungol ni Peter habang siya ay malungkot na lumalakad patungo sa nasaktan na bahagi ni Gerald. Si Peter ay natural na tulad din ng bumuo ng duo mula pa, sa isang paraan, Limeys ay hindi direktang na-save ang kanyang buhay bago ito. Ano pa, Zyla ay nakatulong sa kanya ng malaki sa buong kanilang paglalakbay. Sa huli, hindi lamang siya nabigo na muling pagsamahin siya sa bangkay ni Limeys, ngunit hindi na rin naruroon ang kanyang bangkay. Nagsilbi lamang ito upang madagdagan ang pagkakasala ni Pedro. Habang si Gerald ay tahimik na nakatayo sa tagiliran na pinahiya sa sarili, si Zyla, na nakatayo malapit sa patay na anaconda, ay natagpuan ang kanyang luha na gamulong sa kanyang pisngi at papunta sa bangkay ng higanteng ahas. Sa isang malinaw na plop, ang luha ni Zyla ay agad na nagdulot ng isang berdeng ilaw na may lalabas mula sa higanteng ahas. Sa paglaon ay nabubuo ang hugis ng isang berdeng orb ng ilaw, nagsimulang maglabas ang orb ng medyo buzzy, na tunog, na hinimok sina Zyla at Gerald na mausisa na maglakad palabas upang siyasatin. Matapos marinig itong gumawa ng ilang mas kakaibang mga ingay, sa wakas ay nakilala nila ang ilang mga salita. Sinusubukan ng orb ng berde na makipag-usap sa kanila, bumalik ka, pabalik, sabi ng medyo awkward at hindi malinaw na boses. Panipi tuldok. Ikaw ba ang higanteng anaconda? Nagtatakang tanong ni Gerald. Habang natutuwa siya na masasabi pa nila kung ano ang sinusubukang sabihin nito kahit na medyo mabagal hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman na ang orb ng berde ay lubos na kahawig ng pag-iisip ng kaluluwa ng ninuno ng pamilya Gunter na mayroon siya, inilabas noong isang araw. Oo, ako ito, nakalulungkot, kaya ko lang kayong makilala tulad nito mula nang namatay ako, tulad ng nakikita mo. Anuman, ipinapakita ko lang ang aking sarili ngayon dahil habang pinaghahanda ko ang sarili ko para sa kamatayan noon, ako ay pinanatili ang aking pag-iisip ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-iisip na hindi ako magpasa hanggang sa matanggap ko ang pinakamaliit na banal na lakas. Dahil sa luha, nagawa kong ipakita ang form na ito sa kaunting pagsisikap. Paliwanag ng dambanong anaconda na napakabagal. Kita ko, ano ang eksaktong nangyari dito. At huwag mag-alala, makakahanap ako ng angkop na katawan upang makamit mo kaagad ang muling pagsilang pagkatapos nito. Pagkatapos ng lahat, dahil nagawa mong ipakita ang pag-iisip ng iyong kaluluwa, kakailanganin ko lamang na gamitin ang Thunder Eruption upang ilipat ang iyong kaluluwa. Sinabi ni Gerald na matapat na natagpuan ang higanteng ahas na medyo nakakaawa. Pagkatapos ng lahat, ito ay nakuha noong ito ay isang maliit na ahas lamang bago inilagay dito bilang isang hayop upang bantayan ang libingan. Sa madaling salita, ito ay nakakulong dito sa libu-libong taon sa ngayon. Ngayon na ang misyon nito ay sa wakas ay kumpleto na,
nagpaplano si Gerald na kumuha ng pangunahing kagubatan upang ito ay malayang manirahan doon sa natitirang buhay nito. Bagaman hayop lamang ito, personal na naramdaman ni Gerald ang pangangailangan na gamutin ito bilang isang nakatatanda. Kung sabagay, nakatulong ito sa kanya noong una siyang pumasok sa sinaunang libingan. Habang pinahahalagahan ko ito, alamin na ang iyong pagsisikap ay magiging walang silbi. Kinuha ang labis na pagsisikap para mapanatili ko ang aking kaluluwa habang hinihintay ang iyong pagdating sa nakaraang 20 mga araw. Sa nasabing, kailangan kong ubusin ang pangunahing bahagi ng aking kaluluwa upang mapanatili ang maliit na pag-iisip ng aking kaluluwa na buo para sa ito dahil dito, sa sandaling maipasa ko ang aking mensahe, malulungkot akong mawawala ng mabuti. Sagot ng kaluluwa ng higanteng ahas na may buntong hininga. Mula lamang sa mga salita ng ahas na nag-iisa, maramdaman ni Gerald kung gaano ito nag-iisa, at kung gaanong hinahangad nitong pumunta sa labas ng mundo. Panipi tuldok. Huwag sabihin na, dapat mayroong isang paraan upang may save ka. Marami akong mga ideya kung paano ito makakamtan. Mabilis na sabi ni Gerald. Hindi pinapansin ang pahayag na iyon, pagkatapos ay sumagot ang ahas sa isang lalong hamina na tinig, ako, ay pinatay ng isang napakalakas na nakatikip na matandang lalaki. Mag-ingat kung mabunggo mo siya. Kung tutuusin, hindi lamang siya malupit at mabisyo, ngunit siya din tila kilalang kilala ka. Dahil inagaw niya ang bangkay ng God of Battle, maliwanag na sinusubukan niyang makakuha ng isang bagay mula sa kanya. Panipi, isang nakatikip na matandang lalaki. Parehas na ungol nina, Gerald at Zyla nang sila ay magkatinginan. AY1403AY. Panipi tuldok. Bago yun, bakit mo sasabihin na alam niya si Gerald? Tanong ni Zyla habang pinupunasan ng luha habang nakatingin sa orb ng berde. Dahil alam niya ng medyo alam na rin ang lugar na ito. Kita mo, ang pormasyong ginamit ni Gerald upang itatakan ang yungib ay ang pagbuo ng pendant ng Jade, isang pormasayon na ipinagkaloob ng Diyos ng labanan kay Gerald. Habang ang mga ordinaryong tao ay walang alinlangan na hindi ito malulutas, ang matandang iyon ay nagawa ng ganyan kadalian. Ano pa, matapos akong patayin, gumamit siya ng maraming pamamaraan upang siyasatin ang bangkay ng God of Battle, binabanggit ang pangalan ni Gerald ng maraming beses sa proseso. Bukod doon, patuloy din niyang inuulit ang salitang Liam, kaya't may hinala akong hinihimok na kilalang kilala niya si Gerald. Paliwanag ng higanteng anaconda. Anuman, tila hindi niya nakamit kung ano ang gusto niya, na nagudyok sa kanya na ilayo ang walang hanggang kabaong. Sa kabutihang palad, hindi ito sumikat sa kanya noong panahong mayroon akong masidhing lakas ng kaluluwa. Dumarating ito sa pamumuhay ng higit sa libu-libong taon. Anuman ang kaso, kahit na namatay ang aking katawan, nanatili ang aking kaluluwa, na ang dahilan kung bakit ko nakita ang lahat ng ito. Dagdag ng ahas, narinig iyon, nakasimangot lamang si Gerald nang malalim ang iniisip niya. Tulad ng sinabi ng ahas, ang pormasayon ay naka-embed sa kanyang mga alaala sa pamamagitan ng pendant ng Jade. Nakikita ang kaalamang iyon na hindi nalulutas ang anupaman, naisip niya kung sino ang may alam sa lugar na ito. Bukod kay Christopher, ang kanyang lolo, at ang misteryosong taong namuno sa kanya rito, una pa, walang ibang naiisip si Gerald. Pinag-uusapan ng misteryosong taong iyon, hindi pa siya lumitaw bago si Gerald hanggang sa araw na ito. Habang nalalaman niya na may nangyari para mamatay si Christopher sa napakasamang kamatayan, hindi sigurado si Gerald kung ang kanyang lolo, at ang iba pa na tumungo sa pangako ng banal na tubig kasama niya, ay nabubuhay pa rin. Sa totoo lang, hindi nga niya ito pinaglakas loob. Gayunpaman, nangangahulugan iyon na ang kanyang lolo at si Christopher ay pisikal na hindi maaaring maging salarin ng pangyayaring ito. Sa nasabing iyon, ang misteryosong tao ang malamang na taong nagawa ang lahat ng ito. Ang misteryosong tao, hindi ito siya, tama. Ito ay hindi magkaroon ng anumang kahulugan. Pagkatapos ng lahat, siya ang humantong sa akin sa walang hanggang kabaong. Ito ay nagawa dahil sa mabuting kalooban, hindi. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, na naaalala kung paano siya iniwan ng isang misteryosong palatandaan nang makilala niya ang isang brick wall habang iniimbestigahan ang Sun League noon. Sa tulong ng kanyang bakas, nagawang umunlad si Gerald ng halos agarang araw na iyon.
Ipinadala niya ng hindi nagpapakilala ang mapa na iyon, na humahantong sa walang hanggang kabaong sa akin noon, na sinasabi sa akin na magtungo doon ng mag-isa. Pagkatapos ng pagsang-ayon ni Lolo na pumunta ako, kalaunan natagpuan ko ang kabaong, na pinapayagan akong gumawa ng napakabilis na pag-unlad sa aking nagsasanay noon. Kasunod nito, sa wakas ay gumanti ako para sa aking pamilya sa pamamagitan ng paglabas sa mga model. Anuman, siya rin ang naging dahilan upang makakuha ako ng maraming mga pahiwatig tungkol sa insidente ni Zyla. Hanggang sa puntong ito, tinutulungan niya ako sa buong oras na ito. Maaaring dahil ginagamit lang niya ako. Nagpaplano ba siya sa kalaunan na saktan ako? Ngunit walang katuturan iyon. Hindi bababa sa hindi para sa sandaling ito. Gerald nagmuni-muni. Marahil ay pamilyar ka sa isang lihim at makapangyarihang tao, Gerald. Tanong ni Zyla habang nakatingin sa kanya. Matapos mag-isip sandali, tumanggo muna si Gerald bago sabihin, bilang isang bagay na totoo, ako nga. Nabanggit ko na siya sa iyo dati. Siya ang aking Panginoon, si Finlay, at napakalakas niya na kahit sa kasalukuyang antas ng pagsasanay, hindi pa rin ako tiwala na tumayo laban sa kanya. Alam mo lang, habang nakikipag-away ako sa kanya araw-araw habang nagsasanay pa rin ako sa ilalim niya ni hindi niya kailanman nahanap ang pangangailangan na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Panipi, nang marinig iyon, ang ekspresyon ni Zyla at Peter ay agad na naging mahigpit. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao na nakalikha ng takot kay Gerald, kahit sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, ay tiyak na hindi ordinaryong makapangyarihang tao. Gayunpaman, may utang ako kay Finlay. Kung sa bagay, hindi lang niya iniligtas ang aking buhay, ngunit siya din ang unang nagturo sa akin ng martial arts. Palagi siyang naging mabait sa akin, kaya talagang wala akong nakitang dahilan para gawin niya ang lahat ng ito, dagdag ni Gerald. Hindi niya talaga ito moari. Pagkatapos ng lahat, dati pa ring tiniyak ni Gerald sa kanyang sarili na si Finlay ay ang misteryosong tao na tumutulong sa kanya sa lihim, at palagi niyang naramdaman ang kagaanan sa konklusyong ito. Ito ay dahil sa kung paano siya nakaka-relax na lagi niyang naramdaman tuwing nasa paligid siya ng matandang iyon. Parin, kung tunay siyang mabuti sa iyo, hindi mo ba kakaiba na hindi kanya nakikilala sa puntong ito? Tawagin itong pakiramdam ng gut, ngunit nararamdaman ko na ang iyong Deller Foundation na nasa Syra ay direktang nakalink sa kanya. Sabi ni Zyla matapos mag-isip ng sandali. Narinig iyon, agad na naramdaman ni Gerald ang matinding kirot sa kanyang puso habang umiling siya bago sumagot, imposibleng-imposible iyon. Tumanggi akong maniwala na pakikitunguhan niya ako sa ganitong paraan. Kahit na siya talaga ang naging sanhi nito, nais ko pa ring mag-imbestiga bago tumalon sa anumang conclusion. Panipi, sa sandaling iyon, si Jasmine, na nakatayo malapit sa buong panahong ito, ay humakbang at tinuro ang orb ng berde habang sumisigaw, Gerald, tingnan mo dyan. Ang pag-iisip ng kaluluwa ng anaconda ay nagsisimulang mawala. Panipi, pagbukas upang harapin ang mabilis na kumukupas na kaluluwa, inilagay ni Gerald ang lahat ng iba pang mga saloobin sa ngayon at agad na ginamit ang kanyang kasanayan sa Thunder Eruption upang ibalot ang kanyang mahahalagang chi sa pag-iisip ng kaluluwa, desperadong umaasang mapanatili ito. Hindi na kailangang sayangin ang iyong mahalagang chi sa akin. Humihimas na ako at wala kang magagawa upang pigilan iyon. Mangyaring tandaan kung ano ang sinabi ko at mag-ingat sa lahat ng iyong gagawin sa hinaharap. Mabuhay ka ng maayos, Gerald. Tuldok-tuldok-tuldok tandang padamdam panipik. AY1404AY. Narinig ang sinabi ng higanteng ahas na iyon, pinatindi ng lakas ni Gerald, na naghahatid ng higit na mahahalagang chi habang sumisigaw, hindi kita papayag na mamatay ka ng ganito. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hey, to think that I'll really be able to make a friend after so long, at tulad ng isang maalaga sana. Salamat pungol sa ngayon maliit na orb ng berde habang dahan-dahan itong nagsimulang lumutang ng mas mataas. Halos tulad ng mga alitaptap na lumilipad sa gabi, ang pag-iisip ng kaluluwa ng anaconda ay tumaas ng mas mataas, hanggang sa kalaunan, kumalat ito sa isang dagat na kumikislap na mga sparkle. Habang ang pangwakas na mga sparkle ay nawala, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Habang nakilala lamang niya ang higanteng anaconda isang beses bago ito ay dati nang tumulong sa kanya.
Ano pa, isinakripisyo pa ng ahas ang pag-iisip ng kaluluwa nito upang mabalon lamang siya tungkol sa matandang lalaking iyon. Sa puntong iyon, isinaalang-alang na ni Gerald ang ahas na bahagi ng kanyang pamilya, at nanumpa siya na hindi niya hahayaan ang mga iyon, sa kanyang tabi na saktan. Gayunpaman, sa huli, siya ay ganap na walang silbi sa sitwasyong iyon. Ang kaluluwa ay tuluyan ng nawala at wala siyang magawa upang pigilan itong mangyari. Ang katotohanang nawala pa kay Gerald ang bangkay ni Limes ay nagsilbi lamang sa kanya na gugustuhin na bugbugin ang sarili. Medyo totoo lang, hindi niya nais ipakita ang kanyang mukha sa sinuman sa ngayon dahil sa kanyang napakalawak na pagkakasala at kahihiyan. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisihin sa anuman sa mga ito, Gerald. Marahil ito ay ang aking kapalaran, at sa pag-iisip na iyon, mangyaring huwag magdamdam sa pangyayaring ito. Anuman ang kaso, kailangan naming umalis para sa Crawford Manor, mabilis. Pagkatapos ng lahat, dahil ang nicho ay nagtapos tulad ng kung paano hinulaan ng Makusayon, talagang nag-aalala ako na ang iyong pamilya ay mag-atake din. Sabi ni Zyla, narinig iyon, kapwa ang mga tingin nina Gerald at Peter ay agad na nabalisa. Tandaan, ang Makusayon ay nagpakita ng isang itim na ilaw na sumasakop sa malubhang tahimik na sinaunang libingan noon. At ang parehong kapaligiran ay naruroon sa Crawford Manor na ipinakita nito sa amin. Sa pag-iisip na iyon, kailangan nating magmadali sa iyong bahay sa kaagad na ito, Gerald. Dagdag ni Zyla, habang kumikibot ang mga eyelid ni Peter, alam nang nag-aalala na si Gerald na tama lang ang sinabi niya. Sa sinabi sa kanya ng ahas, kilalang kilala siya ng mamamatay tao. Sa pag-iisip na iyon, ligtas na ipalagay na alam din ng taong nakamaskara ang tungkol sa kanyang pamilya. Ngayon nababalisa sa kanyang kaalaman, alam niyang hindi niya papayagan ang isang bagay na katulad na mangyari sa kanyang pamilya. Kasunod nito, mabilis na inayos ni Zyla na manatili si Leo at ilibing ang bangkay ng higanteng anaconda. Pagkatapos nito, ligtas niyang isama si Jasmine at ang iba pang mga kababaihan pabalik sa North Bay. Para naman kay Gerald, Zyla, at Peter, kaagad na nagtungo ang tatlo sa Crawford Manor. Dahil sa kanilang mga kakayahan, aabutin lamang ng ilang oras bago maabot ni Gerald at ng dalawa pa ang Crawford Manor sa North Bay. Sa buong paglalakbay niya roon, hindi niya maiwasang magtaka kung paano sina Lyra, Keita, at Gia, na nagpapagaling sa Crawford Manor sa huling pagkakataong makilala niya sila, ay kasalukuyang gumagawa. Natagpuan din niya ang kanyang sarili na isinasaalang-alang ang seguridad ng Crawford Manor. Habang totoo na ang mga mula sa palasyo ng kaluluwa ay kasalukuyang nagbabantay sa lugar, ang taong nakamaskara ay nagawang pumatay sa higanteng anaconda na may halos anumang gulo. Sa pag-iisip na iyon, nag-aalala si Gerald na kung ang maskarapang matanda ay may anumang masamang intensyon sa kanyang pamilya, walang sinuman sa manor ang makakapigil sa kanya. Anuman, pagkatapos lumipad ng ilang sandali, sumigaw si Gerald. Ang manor ay nasa isla sa unahan. Dahil si Gerald ay may medyo mas mataas na pagsasanay kaysa sa dalawa, siya ang unang nakalapag sa isla. Gayunpaman, nag-aalala na siya sa ikalawang paglalakad niya doon. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng napakalaking isla, walang solong kaluluwa sa paligid. Ang buong lugar ay walang-wala sa dati nitong pagsisiksik. Ang patay na katahimikan ay medyo nakakatakot din. Maaari bang tunay na nahulaan ng Makusayon ang kasawiang palad ng kanyang pamilya ng tumpak tulad ng nakita nito ang mga kaganapan sa sinaunang libingan? Nararamdaman ang pagtaas ng kanyang chi habang ang kanyang pagkabalisa at pagkabalisa ay umakyat. Ang kanyang mga binti ay nararamdaman ngayon na gawa ng tingga habang dahan-dahan siyang dumaan sa malalaking pintuan sa pasukan ng Crawford Manor. AY1405AY. Ang ikalawa ay pumasok siya sa loob. Ang tanging bagay na sumalubong kay Gerald ay ang kadiliman at katahimikan. Ngayon na napuno ng takot at pag-aalala, hindi man lang siya naglakas loob na gumawa pa ng isang hakbang. Hindi niya maatim na saksihan ng isang katulad na tagpo habang bumalik siya sa loob ng sinaunang libingan. Sa kabila ng kanyang mga takot, alam niyang kailangan pa niyang makita ang katotohanan ng sitwasyon para sa kanyang sarili. Sa pag-iisip na iyon, dahan-dahan siyang nagpunta sa manor. Dati sa buhay na buhay ng Crawford Manor, hindi mapigilan ni Gerald na makuha ang mga paggalaw sa kung wala ang mga tao ngayon.
Pinapagana ang kanyang banal na pandama, upang magaan ang pagtuklas ng anumang mga palatandaan ng buhay. Mabilis na nalaman ni Gerald na ang kasalukuyang lugar kung saan siya naruroon ay tunay na bakante. Hindi nais na sumuko ng ganoong kadali, mabilis siyang nagpunta sa susunod na lugar sa loob ng manor. Sa sobrang bilis niya, natapos niya agad ang paghahanap sa bawat sulok at cranny sa manor. Sa pagtatapos nito, ang kanyang mga resulta sa paghahanap ay naging masaya at nalulumbay sa kanya ng sabay-sabay. Habang nasalanta siya na mayroong mga zero na bakas ng buhay sa loob ng buong pagmamayari, natuwa siya kahit papaano na ang sitwasyon dito ay hindi katulad sa mga kondisyon sa Warhill Island na ipinakita ng Makyusayon. Sa madaling salita, gumaan ang pakiramdam niya na hindi siya nakatagpo ng anumang mga bangkay. Nangangahulugan iyon na mayroong isang pagkakataon na ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay ligtas pa rin, sa kabila ng pagkawala nila. Saan mapunta ang lahat? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, nabigo na hindi siya nakatagpo ng isang solong tao sa manor. May pag-asa pa bang maging maayos pa silang lahat? Napaisip si Gerald sa sarili nang sumugod sina Peter at Zyla. Nang makita kung gaano siya ka-despite, alam na nila ang mga resulta ng kanyang paghahanap nang hindi na kailangan pang magtanong. Si Peter mismo ay kanina pa tumingin sa paligid ng bakuran, at mayroon na siyang masamang pakiramdam tungkol sa lahat ng ito bago pa siya muling makasama ni Gerald. Ginamit ko na ang aking banal na kahulugan upang hanapin ang mga ito, ngunit wala pa akong matagpuan na kahit papaano. Natapos lang sila sa manipis na hangin. Ungol ni Gerald sa ilalim ng kanyang hininga habang nakakuyong ng mga kamao. At the very least wala pang mga bangkay. Sa pag-iisip na iyon, huwag tayong mag-alala ng labis. Mayroong isang pagkakataon na lahat sila ay mabuti pa rin. Sagot ni Zyla habang naglalakad papunta kay Gerald at hinawakan ang kamay nito. Inaasahan ko ito. Gayunpaman, nagtataka ako kung ang responsable para sa lahat ng ito ay ang nakatikip na matanda rin. Kung ito ay, hindi lamang niya ninakaw ang bangkay ni Limes, ngunit dinakip din niya ang lahat ng mga miyembro ng aking pamilya. Napaisip si Gerald na nakakunot ang noo. Ang ikalawa ay natapos ang kanyang pag-iisip, kapwa naninigas ang tainga nina Gerald at Peter habang dahan-dawang lumingon sa likuran nila. Doon, mag-ipon ng isang panloob na balon na mahalaga sa kasaysayan sa mga Crawfords. Nagpapalitan ng sulyap sa bawat isa, pareho silang nakatiyak na nakarinig sila ng isang boses na nagmumula sa loob ng balon. Binigyan si Gerald ng isang tango, pagkatapos ay tumakbo si Pedro patungo sa balon, naunat ang mga braso habang nangangisda siya para sa kung sino man ang nasa loob. Nang mahawakan ng isang tao, agad na kinaladkad sila ni Pedro palabas ng balon. At lumabas ang isang matambok, nasa katanghaliang lalaki na nalunod mula ulo hanggang paa. Ngayon napagtanto na ang tao ay nanatili sa ilalim ng tubig sa balon sa buong oras na ito, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na iniisip, kaya't siya ay lumubog sa buong oras na ito. Sa kung gaano kakalamig ang tubig doon, hindi nakakagulat na hindi ko siya napansin sa kabila ng paggamit ng aking banal na kahulugan. Kudlit, sino ka? At bakit ka nagtatago sa balon ng aking bahay? Tanong ni Gerald na nakakunot ang noo. Sa hindi pamilyar na hitsura ng tao, natitiyak ni Gerald na hindi siya isang Crawford. Pumunta ako sa pangalang Wes Lakely, G. Crawford, at ako ay isang tagapamahala mula sa isa sa mga pang-ekonomiyang lugar sa Weston. Isang kasiyahan na makilala ka, G. Crawford, sigaw ng lalaki habang agad siyang nakaluhod sa harapan ni Gerald. Hindi yan sumasagot sa iba ko pang tanong, Wes. Bakit ka nagtago sa balon? Tanong ni Gerald. Kaya, ito ay dahil may nangyari sa pang-ekonomiyang lugar na kinaroroonan ko. Habang nakipag-ugnay ako sa mga mula sa iyong pamilya sa pamamagitan ng punong tanggapan, hindi ko talaga sila napuntahan, kahit na medyo matagal na. Sa huli, ang mga bagay ay hindi na maaantala pa kaya't nagpasya akong pumunta dito ng personal 2 araw na ang nakakaraan upang gumawa ng isang ulat. Habang narinig ko ang mga alingaw-ngaw na may nangyari sa mga Crawfords, hindi ko ito napansin hanggang sa talagang dumating ako. Gayunpaman, sa aking pagdating, nakita kong kakaiba na wala kahit anumang mga tanod sa pasukan. Nagtataka, pagkatapos ay humakbang ako upang tingnan at makita kong ang lahat ay maayos, paliwanag ni Wes bago huminga ng malalim. Anong nakita mo? Tanong ni Gerald. Ako, nakita ko ang mga bangkay,
marami sa mga ito ay mga bodyguard ng iyong pamilya. Bukod sa malinaw kong naalala rin ang pagdinig ng isang kaila-hilakbot na sigaw na nagmumula sa likuran. Ang panik ay kinuha sa akin sa oras na iyon, at ang tanging bagay na naisip ko ay upang maghanap ng isang lugar na may tago. Noon nang aksidenteng nahulog ako sa balon. AY1406AY. Pinapanood ng huminga si Wes ng isa pang malalim na hininga, pagkatapos ay tinanong ni Peter. Isang kakila-kilabot na sigaw. Gayun din, ilan ang mga bangkay na pinag-uusapan natin dito? Panipi, doon. Hindi ba marami iyan, upang maging matapat? Sa paligid ng 8 sa kanila, kung maaalala ko. Masyado akong kinilabutan sa mga kaila-hilakbot na hiyaw na nagmumula sa likod bahay noon upang magbayad ng wastong pansin. Sagot ni Wes na malinaw na natrauma pa sa karanasang iyon. Panipi tuldok. Kaya, kasunod nito, nahulog ka sa balon at simpleng nanatili doon hanggang ngayon. Iyon ba ang nangyari? Tanong ni Gerald habang kapwa sila palitan ng tingin ni Peter. Naniniwala si Gerald sa mga salita ni Wes mula nang ginamit niya ang kanyang banal na paningin upang makita ang anumang kasinungalingan. Bilang nangyari, lahat ng sinabi ni Wes ay totoo. Sa katunayan, G. Crawford. Gayun din, hindi nagtagal matapos akong mahulog sa balon, nagsimula akong makarinig ng mga taong tumatakbo papunta sa akin. Sa takot sa pinakamalala, agad akong sumisid ng mas malalim sa balon. Ipinapalagay ko na iyon lang ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ako. Paliwanag ni Wes. Panipi tuldok. Sino ang maaaring mag-oorganisa ng lahat ng ito? Ungol ni Gerald bago huminga ng malalim. Ang kanyang dugo at siya ay kumukulo sa puntong ito, at ang sinuman ay maaaring makilala ang pamamaslang na naglalayong mula sa kanya. Anuman, tuluyan kong inilabas ang aking ulo sa tubig at sumilip upang makita kung malinaw ang baybayin. Gayunpaman, kaagad akong sinalubong ng tunog ng mabibigat na mga bagay na hinayla. Sa pag-aakala na ang mga bangkay ay natapon, ako ay sobrang kinilabutan na hindi ko man lang naglakas loob na ibunyag ang aking sarili hanggang sa puntong narinig ko ang pamilyar mong boses, G. Crawford. Pa rin. Bakit magaganap ang isang bagay na ito, G. Crawford? Sa iyong pamilya na napakalakas, ni hindi ko maisip na may taong matapang na hawakan ka. Sigaw ni Wes, ang boses niya ay puno ng kalungkutan. Panipi tuldok. May nabanggit ka kanina tungkol sa mga taong nalalaman na may nangyari sa Crawfords bago ka makarating sa manor na ito. Sino ang eksaktong nagsabi sa iyo tungkol sa chismis na iyon? Malamig na tanong ni Peter. Nalaman ito tungkol sa mula sa ilang mga tagapamahala ng rehiyon sa Weston. Sa alam ko, sila ang unang nakakaalam tungkol sa insidente. Panipi, nakita ko. Pinag-uusapan, sinabi mong mayroon kang i-report sa Crawfords. Ano ito? Panipi. Oo. Sa gayon, nalaman ko na ang ilang mga tagapamahala mula sa mas malalaking lugar ay naglilipat ng mga katangian ng pamilya Crawford ng lihim. Habang nais kong iulat agad ang pangyayaring iyon, wala akong makitang may kaugnay. Talagang hindi ko inaasahan ang nangyari sa iyong pamilya ng ganitong bagay noong una akong nakarating dito, G. Crawford. Humagulgul Wes, nakaluhod pa rin sa lupa ng lumuluha. Mga manager na sinasabi mo. Parang may alam silang isa o dalawa tungkol sa pangyayaring ito. Sagot ni Peter. Nodding bilang tugon, sinabi ni Gerald, kukunin ko at tatanungin ko sila agad tungkol dito. Hindi, huwag muna nating gawin iyon. Mahusay na huwag alerto ang kaaway bago mo pa imbestigahan ang mga detalye tungkol sa insidenteng ito. Pagkatapos ng lahat, ang katunayan na ang mga tagapamahala ng rehiyon ay talagang naglakas loob na ilipat ang mga pag-aari ng lihim ay lubos na kainahinala. Mula sa alam ko, ang mga tagapamahala ng pamilyang Crawford ay palaging ipinapasa ang kanilang mga kalakal hanggang sa susunod na henerasyon, at ang bawat henerasyon, hanggang sa puntong ito, ay naging matapat sa Crawfords. Sa kung gaano sila katapat, ang pagtataksil sa mga Crawfords kapag nasa panganib sila ay tila hindi malamang. Sa pag-iisip na iyan, huwag na tayong gumalaw ng pabigla-bigla hanggang sa higit na maunawaan ang insidente, sagot ni Peter matapos mag-isip ng ilang sandali. Nang marinig iyon, tumango si Gerald kahit na sinimulan niya rin ang paningin sa lalaki bago nagtanong. Mukhang medyo alam mo ang tungkol sa aking pamilya, hindi ba, Ginoo?
Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng kutob si Gerald tungkol doon, at napausisa siya kung bakit maraming nalalaman si Peter tungkol sa kanya. Nakilala mo ba ako mula pa noong una, Ginoo? O nagkita ba tayo noong mas bata ako? Tanong ni Gerald. Nangingiling siya, ngumiti, pagkatapos ay sumagot si Peter, sa gayon. Ang unang kalahati ng hula mo ay totoo. Kita nyo, una kitang nakilala noong nag-aaral ka sa unibersidad. Naturally, pinagmasdan ko ng mabuti ang iyong pang-araw-araw na karanasan noon. Panipi, hindi naramdaman ni Peter ang pangangailangan na itago ang lahat ng ito, at ang kanyang pahayag ay, tulad ng inaasahan, na labis na nakakagulat kay Gerald. Ano? Lihim mo bang pinagmamasdan ako sa buong panahong ito, Ginoo? Naguguluhang tanong ni Gerald. Sa gayon, ang pagmamasid ay hindi talaga ang tamang term dito, sagot ni Peter. Tila iniisip ang tungkol sa isang bagay bago ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging solemn. Ngunit alam mo ang tungkol sa akin, Ginoo. Sa pag-iisip na iyan, paano mo pa ako makilala ng mabuti kung hindi mo pa ako namamasdan? Tanong ni Gerald, hindi man lang maintindihan si Peter. Sa paglalagay nito ng diretsahan, napagmasdan ko ang ibang tao na nagmamasid sa iyo sa buong oras na ito. AY1407AY. Ano, may isa pang taong nagmamasid sa akin sa buong oras na ito. Takot na sagot ni Gerald. Bilang ito ay naging, ang kanyang buhay sa unibersidad ay hindi naging mapayapa tulad ng naaalala niya ito ay. Sa kabaligtaran, sa katunayan. Upang isipin na siya ay malapit na sinusubaybayan ng iba sa kanyang buong oras. Hindi lamang iyon, ngunit nalaman lamang niya na ang mga taong tulad ni Peter ay tila binabantayan din ng mabuti ang kanyang mga tagamasid. Sa totoo lang, natagpuan ni Gerald na si Peter ay kakaiba mula sa oras na siya ay nagising pagkatapos na siya ay na-save. Pagkatapos ng lahat, kilalang kilala siya ni Peter, at tiyak na walang pagkakataon na naruroon si Peter upang isave siya sa gabing iyon. Ang impyerno, pagkatapos ng pakikipag-ayos kay Pedro, nalaman ni Gerald na ang lalaki ay tila may mahusay na pag-unawa sa kanyang ugali at katangian. Habang paminsan-minsan ay nais ni Gerald na tanungin si Peter tungkol doon, sa tuwing pinapatnubayan niya ang pag-uusap sa direksyon na iyon, linino na malinaw ni Peter na ayaw niyang pag-usapan ito. Kasunod nito, naging abala ang mga bagay at walang pagkakataon si Gerald na pag-isipan muli ito hanggang sa puntong ito. Dahil sa pagdulas ni Dila ni Peter, pinaalalahanan nito si Gerald na subukan ang swerte na tanungin siya kung bakit muli niyang nalalaman ang tungkol kay Gerald. Totoong hindi niya inaasahan na sa wakas ay makakakuha ng gayong nakakagulat na sagot ngayon. Anuman, nalaman ko na ang taong iyon ay nagbabantay sa iyo para sa kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal sa oras na umalis ka sa Seren County upang simulan ang iyong unang taon. Habang tumahimik siya sandali, nagsimula siyang lumitaw ng madalas pagkatapos na mailantad ang iyong pagkakakilanlan. Panipi, hindi sigurado kung ano talaga ang hinabol niya at nag-aalala na makakagawa siya ng masama sa iyo, ako naman ay nagsimulang magmasid sa kanya. Alam mo, para sa kaginhawaan, nagbalat kayo ako ng ganito at paminsan-minsang pumupunta sa likurang kusina ng cafeteria ng iyong unibersidad sa ilalim ng pagkukunwari ng isang manggagawa doon. Haha, paliwanag ni Peter nang isiwalat niya ang isang mapangiti ng ngiti. Sumingit ka pa sa cafeteria ng aking unibersidad. Ngunit hindi pa ako nakakasalubong sa iyo. Tumugon si Gerald, na hindi naalala ang kanyang nakasalubong na si Peter bago ito. Sa totoo lang, si Gerald ay hindi makapaniwala na ang isang kapansin-pansin na tao ay binabantayan siya mula sa cafeteria ng kanyang unibersidad sa buong oras na ito. Siyempre hindi mo ako makikilala. Walang anumang dahilan para sa iyo upang magbayad ng pansin sa tulad ng isang random na tao. Bukod dito, nanatili ako sa likod sa kusina, at kahit lumabas ako, tinitiyak kong gawin ito ng walang katotohanan. Sabi ni Peter, nakita ko. Pinag-uusapan kung alin, sinabi mong nalaman mo na binabato niya ako noong una akong nagsimula sa unibersidad. Nangangahulugan ba iyon na mayroon ka ring mga dahilan na naruroon din? Gayun din, sino ka talaga, Ginoo? Tinanong ni Gerald, pakiramdam na ngayon ay ang kanyang pinakamahusay na mapagpipilian na makuha ang katotohanan mula kay Peter. Kung saan magsisimula pa rin. Sinabi sa katotohanan, hindi ko planado ang muling pagsasama sa iyo hanggang sa makilala ko ang iyong stalker. Anuman, may pakiramdam ako na siya ang responsable para sa lahat ng kasalukuyang insidente.
Pinaghihinalaan ko din na napansin niya na binabaliktad ko siya bilang kapalit. Alam mo, sa kabila ng pagmamasid sa kanya ng maraming taon, ni hindi ko sinabi kay Jasmine ang tungkol sa mga obserbasyon ko sa kanya dahil sa takot na ang impormasyon na iyon ay kahit papaano ay may leak sa stalker. Sa puntong ito, gayunpaman, nararamdaman ko na ang pagtatago ng lahat ng ito ay hindi na kinakailangan, sagot ni Peter habang siya ay lumingon upang tumingin sa usisero na si Gerald. Kasunod nito, inilagay ni Pedro ang kanyang kamay malapit sa kanyang mga tainga. Bago dahan daw ang alisan ng balat ang tila isang maskara na gawa sa balat ng tao. Sa kabila ng katotohanang si Pedro ay nasa edad pa rin na lalaki, ang kanyang hitsura ay mailalarawan bilang napakagwapo. Kahit na ganoon, ang kagwapuhan niya ay hindi dahilan kung bakit nanlaki ang mga mata ni Gerald ngayon. Hindi, nanginginig ngayon si Gerald dahil nakilala niya ang mukha na iyon kahit saan. Pangalawang tiyuhin. Nauutol na gulong Gerald. Ang hitsura ng lalaki ay may kapansin-pansin na pagkakahawig ng kanyang tiyuhin sa larawan na mayroon siya. Habang si Gerald ay patuloy na nakatitig sa kawalan ng paniniwala sa kanyang tiyuhin, sumagot si Peter, ngayon ay alam mo na kung sino ako, Gerald. Kaya ikaw talaga, pangalawang tiyuhin. Ngunit hindi ba? Ungol ni Gerald, lalong hamina ang hininga. Magugugol ako ng oras upang ipaliwanag ang lahat ng ito sa ibang araw, Gerald. Sa ngayon, mag-focus tayo sa pag-alam kung nasaan ang aking kapatid na lalaki at hipag. Kailangan pa nating tingnan ang pangyayari hinggil sa pangako ng banal na tubig din. Upang isipin na hindi ko pa rin natagpuan ang kanyang mga pagganyak, kahit na pagkatapos ay inagaw niya ang aming buong pamilya. Habang nagsisinungaling ako kung sinabi kong hindi ako nag-aalala para sa kanila, mayroon akong pakiramdam na ang lahat mula sa aming pamilya ay mananatiling ligtas sa ngayon, o sa pinakadulo, hindi sila mapanganib na mapapatay lamang pa. Habang ang kanyang hangarin ay hindi pa rin alam, sigurado ako na hindi lamang papatayin ang mga tao. Sagot ni Peter habang mahinahon niyang pinag-aaralan ang alam nila. Narinig iyon, tiningnan ni Gerald ang tiyuhin nito ng masigasig bago tumanggaw ng mariin at nagtanong. Tama ka, pinag-uusapan kung alin, nakipaglaban ka ba laban sa aking stalker sa buong maraming taon niyang pagmamasid sa akin, tiyuhin? At mayroon ka bang mga pahiwatig tungkol sa kanya? Panipi, Kabanata 14:08. Nang marinig ang tanong ni Gerald, umiwas sandali si Peter ng tingin. Nilinaw ang kanyang lalamunan, pagkatapos ay nahihiyang sumagot siya. Tungkol doon, wala akong anumang kadahilanan upang makipaglaban sa kanya. Tulad ng para sa mga pahiwatig tungkol sa kanya, hindi ko pa alam ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Kaya, iyon ang kaso bago kami nakabunggo kay Wes, syempre. Mula sa sinabi sa amin ni Wes, ligtas na ngayong ipalagay na ang mga tagapamahala mula sa malalaking lugar ay magiging susi sa amin na makuha ang aming susunod na bakas. Gayun din, may pakiramdam ako na dahil nagsisimula na siyang magpakita, tiyak na lalabas ulit siya. Panipi, anuman ang kaso, tiyak na makukuha ko ang stalker na iyon kung siya talaga ang responsable para sa lahat ng mga pangyayaring ito. Nasa sandaling iyon ng si Wes, na nanginginig sa buong oras na ito, ay nahulog ng mahina sa lupa bago mahilo. Nang makita iyon, agad na itinaas ni Gerald ang nahimete na lalaki bago sinabi, sa tagal na siyang napalubog sa nagyayalong tubig, sigurado akong napinsala ngayon ang kanyang mga panloob na organo. Ililigtas ko muna siya, pangalawa tito. Panipi, habang naglalakad si Gerald, kasama si Wes sa kanyang mga braso, patungo sa isang silid sa manor, humarap si Peter kay Zyla, isang nag-aalalang ekspresyon ng mukha nito. Nang makita iyon, alam ni Zyla na napagtanto niya na nahuli na niya. Sa pag-iisip na iyon, wala siyang tinadtad na salita habang tinanong niya, ang paghuhusga sa lahat ng iyong sinabi. Maaari ka rin bang mula sa Jailatra? Ang Sun League ba ang nagdala sa iyo roon? Panipi, lumilitaw na wala akong maitago sa iyo, Miss Lockland. Pagkatapos ay muli, mahirap magtago ng anuman sa iyong mga mata sa Diyos. Sagot ni Peter habang yumuko siya ng bahagya kay Zyla. Kaya, ang iyong pagsasanay ay halos kapareho ng kay Leo, kaya't may hinala ako na iyon ang nangyari. Anuman, bakit hindi mo sinabi kay Gerald ang buong katotohanan ngayon lang? Tanong ni Zyla, na Yuzisa. Kung pinag-uusapan mo, ang tungkol sa stalker, hindi sa ayaw ko.
Ayokong ilagay ang sisihin sa stalker hanggang sa ganap kong nakumpirma na siya ang responsable para sa lahat ng ito. Ang iba pang dahilan ay dahil sa dumaan si Gerald ng sapat na paghihirap at pagdurusa sa pag-iisip sa kasalukuyan, natatakot ako na kung sasabihin ko sa kanya kung sino ang hinala ko sa stalker, hindi niya ito matatanggap at magtatapos sa kumpletong pagtanggi. Sagot ni Peter habang umiling-iling. Ang katotohanan ay tila mahirap para sa iyo na tanggapin din. Anuman, umaasa ako na ang lahat ay magpapatuloy sa pagpapatuloy para sa pinakamahusay mula ngayon. Sa totoo lang, gayunpaman, sa kabila ng lahat ng paghihirap na kailangan niyang pagdaanan, lahat ng mga ito ay bahagi lamang ng kanyang kapalaran. Mula sa sandaling siya ay ipinanganak, siya ay nakalaan na maging pambihirang. Sa pag-iisip na iyon, hindi niya magagawang mabuhay ng isang ordinaryong tao. Sabi ni Zyla, totoo iyan. Kaya, ano sa palagay mo ang dapat gawin ni Gerald sa hinaharap? Tanong ni Peter. Kahit na ang kanyang pagsasanay ay nasa isang sumisindik na antas, ang kanyang Deller Foundation ay nasa Syre pa rin. Sa madaling salita, maliwanag na hindi niya makakamit ang isang estado na magbibigay daan sa kanya na makitungo laban sa mga taong iyon. Sa pag-iisip na iyon, nag-aalala ako tungkol sa susunod na mangyayari. Panipi, si Pedro ay matapat na nag-aalala tungkol dito. Mula sa kung ano ang masabi ni Peter, malaki ang posibilidad na ang kanyang kapatid na si Keita, at ang iba pa ay hindi mapanganib sa anumang oras sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, si Peter ay may pakiramdam na ginagawa ng taong ito ang lahat inagawan sila upang magamit silang banta si Gerald. Kung mangyari ang senaryong iyon, tiyak na haharapin ni Gerald ang maraming problema. Ito ay dahil sa ang katunayan na sa kanyang kasalukuyang lakas, walang simpleng paraan para kahit na malapitan ni Gerald na talunin ang tunay na makapangyarihang mga tao. Sa sandaling iyon, bumalik si Gerald mula sa silid at tinanong, Zyla. Pangalawa tito, ano ang tinatalakay mo? Panipi, pinag-uusapan natin ang tungkol sa iyong nasirang Deller Foundation, sagot ni Zyla habang nakabilang ang tingin kay Gerald. Alam kong nasira ito, ngunit wala talaga akong oras o lakas upang hayaang mabawi ito. Kung sabagay, ang prioridad ngayon ay upang siyasatin kung nasaan ang mga miyembro ng aking pamilya. Ang pangalawang tapos na ako sana, kakailanganin kong agad na simulan ang pagsisiyasat sa pangako ng banal na tubig sa tabi upang hanapin ang aking lolo. Sabi ng namimigating Gerald, habang naiintindihan ko ang iyong pagganyak na agad na magsimulang mag-imbestiga, kahit na sa kalaunan ay nahahanap mo ang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito, sinisiguro ko sa iyo na mahaharap ka sa malaking panganib sa buong proseso na iyon. Ano ang mangyayari kung wala kang lakas upang ipagtanggol ang iyong sarili laban doon? Sa pag-iisip na iyon, magagawa mong mag-imbestiga ng walang pag-aalala sa isyong iyon kung dapat mong pagalingin muna ang iyong Deller Foundation. Payo ni Zyla, nood bilang pagsang-ayon, sinabi ni Peter, totoo ang sinabi niya, Gerald. Ang iyong dapat unahin ay dapat na pagalingin ang iyong Deller Foundation. Tandaan na Miss Lockland at pareho kaming may pag-asa sa iyo. Panipi, Kabanata 1409, Panipi tuldok. Naiintindihan ko, Zyla, pangalawang tiyuhin. Gayunpaman, habang sinabi mo sa akin na ang Makyusayon ay maaaring magamit upang pagalingin ang aking Deller Foundation, paano ko eksaktong sinisimulan ang proseso ng paggaling? Ngayon na nasabi mo na ang lahat ng iyon, naninindigan akong ganap na pagalingin ang aking Deller Foundation bago ang anupaman. Panipi, nagsasalita tungkol sa Deller Foundation, pagkatapos ng paggawa ng kaunting pagsasaliksik, nalaman kong kahit isang medyo hindi matatag na Deller Foundation ay maaaring maging napakahirap na pagalingin. Kung totoo ang nabasa ko, nag-iiwan din ito ng napakalaking depekto sa isang paglalakbay sa pagsasanay. Sinabi ni Gerald, malinaw na pakiramdam na ang mga pagkakataon na ganap niyang mabawi ang kanyang Deller Foundation ay payat, kahit na sa tulong ng isang bagay na kaima-himala tulad ng Makyusayon. Ang proseso ng pagbawi ay napakahirap mula sa kung ano ang pinamamahalaang siyasatin. Habang hindi mo maikakailang harapin ang maraming paghihirap upang pagalingin ang iyong Deller Foundation, alamin na ang isang buong paggaling ay hindi ganap na imposible. Ang Makyusayon ay susi sa iyong paggaling, at para masimulan mo ang proseso ng pagpapagaling, gagamitin mo ang kakayahang Makyusayon na hilahin ang mga kwerdas ng oras at puwang. Sagot ni Zyla sabay tango. Panipi tuldok.
Hilahin ang mga kwerdas ng oras at puwang. Tinanong pareho sina Peter at Gerald na magkasabay. Sa katunayan, mula sa sinabi sa akin ni Limes noon, ang totoong kapangyarihan ng Makyusayon ay nakasalalay sa kakayahang hilahin ang mga kwerdas ng oras at puwang. Sa paggamit ng kakayahang iyon, makakabalik ka sa isang oras bago masira ang iyong Deller Foundation. Sa sandaling nakamit iyon, dapat mong sumailalim sa theoretical ang paggising ng langit ng mas maaga bago magawang sirain ng salarin ang iyong Deller Foundation. Paliwanag ni Zyla, hindi magsisinungaling, parang hindi mailarawan ng isip ito. Kung tunay na may kakayahan ito, kung gayon ang Makyusayon ay isang kakaibang kakaiba. Sagot ni Peter habang tumanggaw siya na naguguluhan. Totoong ito ay, sa anumang kaso, hindi ba nangangahulugan din na habang naglalakbay sa oras, maaayos ko ang alinman sa aking mga nakaraang pinagsisisihan? Tak-ang tanong ni Gerald. Umiling siya bilang sagot, pagkatapos ay sumagot si Zyla, natatakot ako na nagkakamali ka doon. Habang totoo na ang Makyusayon ay may kakayahang hilahin ang mga string ng espasyo at oras, ang pangalawang oras na paglalakbay mo sa unang pagkakataon, ang Makyusayon ay magkakaroon lamang ng isang nakapirming dami ng oras bago maubos ang lahat ng mga kapangyarihan nito. Kapag nangyari iyon, ang Makyusayon mismo ay titigil sa pag-iral, at puwersa ang mahihila kapabalik sa kasalukuyan. Panipi, pinapanood habang tumanggaw si Gerald, pagkatapos ay idinagdag ni Zyla, gayunpaman, upang isipin na ang mga kasalukuyang kalagayan ng sitwasyon ay magiging malabo ito. Sa King of Judgment Portal ay tiyak na hindi sumuko sa muling pagkuha sa iyo ng ganoong kadali at ang nakatikip na matandang lalaki ay walang tigil na kumikilos sa likod ng mga eksena, wala kaming tunay na oras, Gerald. Ang sitwasyon kung saan gaganapin ang banal na tubig ay gaganapin na kung saan ang pasukan sa Jailetra ay hindi gaanong mas komplikado alinman. Sa pag-iisip na, bago ka magkaroon ng lakas na mamuno, pinapayuhan kita na huwag magtungo doon ng walang maingat na pagsasaalang-alang. Isang maling hakbang at lahat ng iyong nakaraang pagsisikap ay madaling mabawi. Sa puntong iyon, tunay na magiging huli na upang ayusin ang anumang bagay. Panipi, narinig iyon, unti-unting huminahon si Gerald. Siya ay matapat na nag-aalala tungkol sa kanyang lolo sa buong oras na ito dahil hindi niya sigurado kung nabubuhay pa rin siya sa pangako ng banal na tubig. Kung wala sina Zyla at Peter upang payuhan siya laban dito, tiyak na sumugod siya upang hanapin ang kanyang lolo sa puntong ito. Tama si Zyla, at ang pag-unawa na nagpakalma kay Gerald. Totoo na wala pa rin siyang kapangyarihang mamuno, at kung susubukan lamang niyang mapilit ang kanyang daan patungo sa pangako ng banal na tubig, tiyak na magreresulta ito sa isang eksenang katulad ng kung paano siya pinatay ng ilang sandali ni Hogan, bumalik kung siya ay talagang napunta sa pagkamatay doon, kung gayon tiyak na magbabanta ng tadhana para sa kanyang pamilya, lolo, at Mila. Habang sumasang-ayon ako sa sinabi mo, nais kong antalahin ang paglalakbay sa oras para sa isa pang linggo, Zyla. Hanggang sa maimbestigahan ko ang pangyayaring hinggil sa mga tagapamahala ng rehiyon, natatakot ako na hindi ako makapagpahinga ng madali, pagkatapos ay nakakaapekto sa aking konsentrasyon kapag bumalik ako sa oras. Sagot ni Gerald, hindi alintana kung gaano kalakas ang likas na katangian ng isang tao, walang sino man ang maaaring manatiling kalmado kung alam nila na ang mga miyembro ng kanilang pamilya ay maaaring nasa panganib o maging patay. Ang katotohanang mayroon na siyang pahiwatig upang galugarin ngayon ay tiyak na ginawang mas masigla si Gerald sa pagharap muna sa isyong ito. Kabanata 14:10. Malaya kang gawin ito, syempre, ngunit tandaan, ang proseso ng paggamit ng lakas sa pendant ng dugo ng Jade ng Dragon upang pinuhin ang kinakailangang Makyusayon sa minimum isang buong araw at gabi upang makumplito. Sa pag-iisip na, mangyaring bumalik ng pinakamabilis hanggat maaari kapag tapos ka na. Ang iyong pangalawang tiyuhin ay mananatili upang tulungan akong bantayan ang proseso. Sabi ni Zyla matapos mag-isip ng sandali. Hindi problema, Miss Lachlan. Gayunpaman, nagtataka ako, kahit na makabalik si Gerald sa nakaraan, aling tagal ng panahon ang dapat niyang balikan. At hanggang kailan siya maaaring manatili roon? Tanong ni Peter. Iyan ay isang magandang katanungan. Pagkatapos ng lahat, kailangang bumalik si Gerald sa isang perpektong punto ng oras, bago masira ang kanyang Deller Foundation, upang sumailalim sa bautismo ng langit upang makamit ang pinakamainam na mga epekto.
Sabihin sa katotohanan, sumailalim si Gerald sa kanyang bautismo ng langit sa huli na sa laro. Dahil dito, hindi niya nagawang aktibo ang kanyang Deller Foundation, sa panahon ng pagbinyag, dahil nasira na ito noong mga nakaraan. Panipi, anuman, pagkatapos na pag-aralan ang kondisyon ni Gerald, sasabihin kung kailangan niyang bumalik kahit 2.5 taon na ang nakalilipas upang makapunta sa isang panahon kung saan ang kanyang Deller Foundation ay buo pa rin. Tungkol mismo sa proseso ng paglalakbay na nakasalalay sa oras, nakasalalay ito sa pag-unawa ni Gerald sa pendant ng Dragon Blood Jade. Kapag mayroong isang malinaw na pag-unawa, ibabalik ng Makusayon si Gerald sa tagal ng panahon na nais niyang puntahan. Ngayon, tungkol sa kung gaano katagal si Gerald ay maaaring manatili doon. Hindi alintana kung paano pumunta ang mga bagay, manatili ka doon sa isang buong linggo. Sa madaling salita, magkakaroon ka lamang ng 7 araw upang sumailalim sa bautismo ng langit bago ka mapilit pabalik sa kasalukuyan. Paliwanag ni Zyla, habang tumanggaw si Peter bilang tugon, nagtataka si Gerald na, 2.5 taon na ang nakalilipas, ako ay isang mahirap pa rin noon. Anuman, ang Zerkab site ay matatagpuan sa loob ng mountaintop. Nagtataka ako kung tatapusin ko na ang kaguluhan kung isiniwalat ko ang aking pagkakakilanlan sa harap. Kudlit, nag-aalala tungkol doon, tinanong niya si Zyla tungkol dito. Ibang bagay na dapat abangan. Sa sandaling bumalik ka sa nakaraan, hindi mo mababago ang anumang nalalaman mo na mangyayari. Halimbawa, sabihin nating may nangyari sa iyong kaibigan noon at nagtapos ka sa pakikialam, direkta man o hindi direkta, upang maiwasan ang ilang insidente, nangyayari. Kung umabot sa isang punto kung saan nauuwi ka sa pagbabago ng pagtatapos ng senaryong iyon, malamang na mapilit kang ibalik dito. Panipi, ngayon, tungkol sa iyong pagsisiwalat ng iyong pagkakakilanlan ng medyo mas maaga upang makuha ang Zerkab site. Nararamdaman ko na hindi ka pipilitin ng Makusayon dahil kakailanganin lamang ng 1 oras bago ang nakaraan nagpasya kang ibunyag pa rin ang kanyang pagkakakilanlan. Sa madaling salita, ang mga resulta ay magtatapos ng pareho, kahit na pinili mong ibunyag ng kaunti ang iyong pagkakakilanlan. Mahalaga lamang na isa sa alang-alang ng Makusayon na maging ang proseso ng iyong pagkumpleto ng iyong pagbabago mula sa isang mahirap na mag-aaral hanggang sa isang mayamang tagapagmana, paliwanag ni Zyla. Nakatitiyak iyon na marinig. Pagkatapos ng lahat, bumili ako ng Mountaintop Villa sa pagkakakilanlan ni G. Crawford. Sa madaling salita, kahit na binili ko ito ng kaunti mas maaga pagkatapos ng pagbabalik sa panahon, hindi talaga dapat maging mahalaga hanggat gagamitin ko ang parehong alias sa pagbili nito, tama? Panipi, dapat ganun, oo. Pinag-uusapan kung saan, mayroong 2 iba pang mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa paglalakbay sa oras. Dahil ang pagbabalik sa nakaraan ay hindi isang likas na bagay, mayroong isang malaking pagkakataon na ang iyong pagkakaroon doon ay magiging sanhi ng spatial at temporal anomalya. Sa madaling salita, mayroong isang napakamalamang na pagkakataon na ang mga insidente sa nakaraan ay hindi magtatapos mangyari sa pagkakasunod-sunod na naaalala mo sila. Sa nasabing iyon, malaki ang posibilidad na mapunta ka sa sorpresa kung aasahan mo lang na may mga bagay na mangyayari sa paraang dati nilang ginawa. Dahil dito, nakikiusap ako sa iyo na maging labis na mag-ingat sa pagharap sa anumang mga sitwasyon na iyong naranasan. Panipi, kukunin ko na panatilihin sa isip. Sagot ni Gerald sabay tango. Mabuti, ngayon para sa pangalawang bagay, alamin na magkakaroon ka ng iba pa. Ikaw ay mula sa nakaraan, paglalakad sa sandaling matagumpay mong maglakbay. Kailangan mong maghanap ng isang paraan upang mawala ang luma kahit pansamantala. Kasunod nito, maaari kang pumalit sa kanya at ang mga bagay ay magiging mas makinis para sa iyo. Tandaan na pareho kayong hindi maaaring magkita ng harapan. Kung sa wakas ay makita ka niya, kung gayon ang Makusayon ay agad na masisira at lahat ng aming mga plano ay talagang magiging wala. Sabi ni Zyla, naiintindihan ko, Zyla, napakahusay. Ngayon, kung wala nang iba pa, magmadali at magsisimula kami ng aming magkakahiwalay na misyon. Tandaan, kailangan mong bumalik dito bago maghating gabi bukas. Panipi, nodding bilang tugon, agad na nagsimulang tumakbo si Gerald patungong Mayberry, hindi nais na antalahin ang mga bagay ng higit pa kaysa sa kailangan niya. Matapos sakupin ng kanyang pinsan ang pang-ekonomiyang lugar ng Weston,
Ang punong tanggapan ay inilipat sa Mayberry. Sa pag-iisip na iyon, kailangan niyang bumalik muli sa lugar na iyon kung nais niyang hanapin ang mga ito.